Nakaalis na nga itong si Charlene bago dumating nga itong si Adrian na may daladalang cake. Dito nga nagsimula ng magtanong at magtaka nga itong si Mimi kung ano nga ba ang kanyang totoong intensyon sa kanyang ate. Alam naman niya ang totoong nangyayari sa kanilang dalawang mag-asawa na dumating na nga sa punto na halos magpa-file na nga sila ng annulment at kumukonsulta na ng abogado. Sinabi ni Adrian na kaya siya naroon at nag-volunteer. Hindi basta-basta na kaibigan ang tingin niya kay Charlene dahil meron silang pinagsamahan at malinis ang kanyang intensyon at sa kanyang palagay ay deserve nga ni Charlene ang better na tao kung saan loyal sa kanya at hindi siya lulukohin. Deserve din niya na hindi komplikadong relasyon. Maayos na buhay. Napangiti si Mimi. Naisip niya na makakatulong itong si Adrian para sa hiling ng kanyang ate. Bukod sa malinis ang intensyon niya, hindi deserve ni ate niya na patuloy na maghihirap mula sa pamilya na pinasok niya kung saan hindi naman siya na-appreciate nito. Sa kabilang banda, buong akala nga nitong si Divina matapos ang kanyang ginawa saan inakit at inahas niya itong si Raymond ay magtatagumpay na siya at makukuha na niya ng tuluyan ang loob nga nitong si Raymond. Subalit wala pa rin saysay ang lahat dahil malungkot pa rin itong si Raymond at humahanap ito ng paraan kung paano maayos ang kanyang marriage kay Charlene na lulungkot siya. Gusto niyang puntahan itong si Charlene at gusto makipag-ayos. Kaya naman na naghinakit itong si Divina. Hindi niya matanggap na sa kabila ng kanyang ginawa ay wala pa ring effect. Kaya dito naman ay kinausap niya itong si Libby na tutulungan siya. Siyempre dahil sa anak niya ito, makukuha niya ang simpatya nitong si Libby. Nangako si Libby na gagawin ng lahat. Sinabi niya na hindi deserve ni Charlene ang pwesto niya sapagkat deserve ito ng kanyang tunay na ina. Sila umano ang dapat na pamilya dahil sila ang deserving. Ngunit mangyayari nga ba ang bagay na iyon? Sa kabilang banda, sa gitna ng panunugod nga nitong si Charlene ay nagkagulo ng sobra-sobra. Samantalang nagpapanik naman si Mang Dado na makarating sa lugar nga nitong si Divina dahil nag-aalala siya baka mapahamak ang kanyang nag-iisang prinsesa. Munti ka na nga ang mapahamak, mabuti at naabutan nga ni Mang Dado. Nagkaasakitan na ang dalawa, ina laban sa ina, anak laban sa anak. Para bang nasa sabungan silang dalawa, magkapares. Maya-maya pa ay naging tense na nga ang sitwasyon dahil bumunot na ng baril itong si Divina dahil gusto na silang palayasin. Munti ka na niyang barilin itong si Princess hanggang dumating itong si Mang Dado. Sinabihan siya ng Mang Dado na itigil at huwag gawin ang bagay na yon. Hindi niya pwedeng saktan itong si Princess. Hindi niya pwedeng patayin ang kanyang sariling anak na si Princess. Isang mali na impresyon na sinabi nga nitong si Mang Dado sapagkat hindi naman niya anak itong si Princess. Alam ni Divina ang katotohanan. At dahil sa pangyayaring iyon, magbibigay lamang ng daan dahil gagamitin ni Divina ang kanyang nalalaman tungkol kay Princess. Natitiyak natin na pahihirapan na naman ni Divina itong si Princess. Ngunit hindi naman maniniwala itong si Princess sa kanyang mga narinig. Although alam ni Divina ang tungkol sa libro, alam din naman ni Charlene ang katotohanan. Kaya naman makaramdam siya ng pagdududa kung sino nga ba sa kanilang dalawa at imposibleng maging nanay niya ang napakabruha, napakabait na princess. Di ba nga kung ano ang nanay, yun din ang anak. Kaya imposibleng maging ina niya ang demonyong si Divina.